Meron po talagang ano. Hi guys, I just got back. Meron po nga nagpaliwanag na saktong-sakto sa kung ano yung tama. Eto, alam nyo si Jam Magno, minsan ayoko sa mga sinasabi nito eh. Pero ngayon, tama yung kanyang paliwanag, kaya sabi ko, ipa-flash ko sa aking live yung kanyang paliwanag. Bakit tama yung paliwanag niya eh? Totoo eh. Ito yung tamang paliwanag sa kung ano ang nangyari sa PhilHealth. O, Kuya Patrick Lopez, Macbuti, hindi nabulsa yan ni Digong. Naku ang nakapagbulsa yung mga Chekwa, yung sa Parmali. Yun ang nakapagbulsa. Ito, panoorin po natin. From doing different payouts, both for Tupad and ECT within Davao del Norte. So that was in Manabo City and Tagum. And kakabali ko lang, and people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Nagulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino. Yun, oo, tama. Alam nyo, dun sa tukmol kanina na nagbubunga nga, nakakala mo, end of the world na-abolish na ang PhilHealth, tinigil na ng gobyerno ang PhilHealth, tinanggal na lahat ng tauhan ng PhilHealth, binura na ang mga website. Diba? Hindi ganun eh. Sa totoo lang, kapag inabolish siguro ang PhilHealth, matutuwa ang mga contributor. Bakit? Baka ibalik pera nila, diba? May tubo pa. Sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Yun! Ulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question, bakit sa dami-dami ng pera nila, diba, ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong mai-program ng DOH at of course, the medical assistance, galing po yan sa DSWD. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na makakawain ang samayan ng Pilipino. Natawa ko din eh. Ha? Hindi totoo magsasara PhilHealth katulad ng pinapakalat ni Kumag. Yung Kumag kanina, akala mo, kapag may na-hospital na manggagawa, wala ng PhilHealth eh. Nako talaga naman. Po yan totoo. Ang gusto lamang po ng kamera, kasama po ang Senado, ay ayusin po ng PhilHealth ang sistema po nila. Question po ang PhilHealth, bakit po ang taas pa rin ang kanilang mga contribution na hinihingi mula sa pangkaraniwang mga tao at hindi po nag-iiba yung pagkakaltas. Kasi diba nagre-reklamo kayo na ito po yung sakit namin, ito lang po yung kinaltas. Kasalanan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Again, nadadami na naman ang tingog, nabiblame na naman ang mga walang alam, at syempre, nauuna kasi kayo sa takot kahit hindi nyo naman inalam yung sitwasyon. Uulitin ko. Ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Ang atin pong premier insurance provider po sa Pilipinas,
which is PhilHealth, may 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero, hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Yun! Right? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. So, it doesn't mean, again, na magsasarado ang PhilHealth, na magko-contribute ka tapos wala na itong mapupuntahan. Pag wala na itong mapupuntahan at hindi epektibo ang serbisyo, ang PhilHealth po ang kailangang managot. Hindi po ang ibang tao. Question pa nga ang hindi paggamit ng PhilHealth sa pondo nila ng mismong si Senator Bongo. Tinanong niya kung bakit ganito ang nangyayari at hindi nila ginagastos kahit alam naman nila na meron ito. Ang hindi paggastos ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao sa PhilHealth. Hindi rin po nagbabago ang pagkakaltas, depende sa sakit po ninyo, pagpasok nyo sa ospital, dahil hindi rin ito binago ng PhilHealth. At PhilHealth lang po ang pwedeng magbago nito. Dahil sila naman po ang insurance provider. Yun, di ba? Alam mo, mapanood mo lang to si Jam Magno, maliliwanagan ka eh. Kuya Patrick Lopez kanina, si Tukmol. Si Tukmol yung napanood ko. Yung kanina, yung una kong pinlay na video, yung lalaki na akala mo end of the world na, akala mo katapusan na ng PhilHealth kung magsalita. Kaya sa lahat po ng mga tao na nag-komentado sa Facebook ko, na nagme-message at napunta na naman sa amin ang blame at sinabi na naman na tinanggal namin ang pondo, hindi ho. Dahil hindi naman ho pondo o budget ang tinanggal, kundi subsidy. Hindi mo talaga mauubusan ng budget ang PhilHealth dahil kinakaltasan pa rin naman tayong lahat. Kasama ako. Kasi kahit man volunteer ako, I still pay yung kailangan kong bayaran to keep my PhilHealth alive kasi may beneficiary ako, which is Tony. Kaya sana bago kayong magkomentado, kalma. Intindihin muna ang proseso ng gobyerno. Di porket may away, lahat na lang i-associate doon. Masisistress ka na wala namang rason. Hindi kinakawawa ang PhilHealth. In fact, dapat kayo nga ang nagsasabi sa PhilHealth na gastusin na nila ang 600 billion nila na pondo para mapababa ang kontribusyon ng pangkaraniwang tao at marami silang matulungan at yung reimbursements ay magiging mas mabilis para mas epektibo din ang serbisyo nila sa iba't ibang nangangailangan dito. Ayan, ang liwanag, di ba? Konting ano lang konting research, di ba? Konting tingin-tingin lang. Di ba? Konting ano lang, konting panahon lang ba na mag-type ka sa ano mo, sa iyong laptop, cellphone, o ano mang gadget ang gamit mo. Hanapin mo PhilHealth issue. Tapos yung PhilHealth issue, tignan mo yung yung most relevant na balita o yung most recent. Tapos, nood ka ng ilang mga video clips, ilang mga balita. Tingin ka, tingin. Doon mo na maiisip na, hindi naman pala, hindi naman pala kinawawa ang PhilHealth. Hindi naman pala mawawala ang PhilHealth. Kahit pala ma-hospital ako, ma-hospital yung kapamilya ko, sigurado naman pala na meron pa ring makukuha sa gobyerno ang aking pamilya sa PhilHealth. Matutulungan pa rin ng PhilHealth ang pamilya ko. 'Di ba? Ganun sana eh. 'Di ba? Kaya lang ewan natin kung bakit ganun yung kanyang pahayag, 'di ba? Parang parang ang labo naman kasi ng mga pahiwatig na 'yan na
magmumura ka, aawayin mo ang mga ang mga nasa gobyerno, kongresista, senador, samantalang ang gusto nga ng mga senador at ng mga kongresista ay magamit ng PhilHealth yung pera na hindi napapakinabangan ng mga Pilipino. Diba, mahirap bang intindihin yun? Mahirap bang anuhin yun? Anuhin yan? Kumbaga yung intindihin di ba? Mahirap ba yun? Na anuhin mo lang ba sa sarili mo? Kaya lang, parang ang dating porke may issue kay Sara Duterte, di ba? Parang ang dating, anuhin nila, paiinitin nila yung ibang issue para makalimutan yung kay Sara Duterte. Parang ganun yung nakikita ko na na ginagawa nitong mga to. Yun yung parang nakikita ko na nila ginagawa nila. Bakit mo kukwestiyonin etong ng PhilHealth, di ba? Meron ngang pondo na hindi magamit 600 billion. Ayaw mo ba na na gamitin ng gobyerno natin yung natutulog na pera diyan? O gamitin ng PhilHealth yung natutulog na pera diyan papunta sa ating mga kababayan? Di ba, panoorin mo lang yung paliwanag ni Jam Magno, maliliwanagan ka na O, dinadivert nila issue ni Sara. Tama po, scream bell. Yung mga pinalalabas na issue ng mga DDS ay part yan na strategy pabor sa China. Balak talaga nilang agawin ang kapangyarihan sa pagkapangulo. Etong si Huwad kami, hindi malaman dito kung tao ba to o tae. Tae ka ba? o tukmol ka ba? May pondo pa ang PhilHealth na 600 billion. May issue pa rin sa mga DD sheets, lalo na siguro kung ibang ahensya ang nakinabang. Mas lalo silang mangisay. Ayan. Diba? Bakit nga ba tinanggal ng PhilHealth ang 600 billion? Baka may balak sila kaya lang nahuli. Hindi naman tiningga. Ano ba tinengga? Ano kasi, yun yung naiipong pera ng mga natin, yung mga contribution natin. Naiipon ng naiipon. Ngayon, habang naiipon, hindi naman sila tumitigil sa pagtaltas, hindi naman tayo tumitigil sa pagbibigay ng contribution. Ang nangyayari, naiipon lang ng naiipon yung pera, hindi nila nagagamit. So ngayon, ang punto, inihintuyo, hindi sila binigyan ng subsidy ng gobyerno para yung pondo nila ang magamit. Ganun lang kasimple yun Nay Merlita Berhel de Dios, hello po. Ganun lang sana kasimple kung iintindihin. Ay wag muna tayo mag-subsidy sa PhilHealth kasi meron naman silang 600 billion, yun muna gamitin nila. Para yung isa-subsidy natin sa PhilHealth, ilaan na lang natin sa ibang proyekto. Ano masama doon? Ang importante doon, walang nanakaw na pera. Yun nga Kuya Patrick Lopez, ano ang iniiyak ng mga DDEBs? Buti nga ngayon may pondo, at least andyan yan. Ibig sabihin, hindi kinurakot, hindi katulad nung panahon ni Digong, hindi malaman kung saan napunta ang pera ng PhilHealth at ng Department of Health ni Duque. Diretso pa natin tong kay Jam Magno. At sa mga
mga nagsasabi na kawawa ang PhilHealth at pag nawala ang PhilHealth, wala na, hindi rin ito totoo dahil again, uulitin ko, may DOH pa po na MAIP at meron rin pong financial assistance na makukuha po natin sa DSWD. Kaya nga ba lagi kong sinasabi na pag kayo, inuunan nyo yung galit nyo instead of intindihin nyo ang mga bagay-bagay, eh di sana hindi kayo na-stress kasi wala rin namang humpay ang stress nyo kung dapat ang sinasabi nyo ay dapat talaga tanggalan ng subsidy dahil may pondo sila. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga tao na niwala rito, magugulat sila pag na-hospital sila o kaya kamag-anak nila. Tapos biglang meron palang PhilHealth, ano? Alam mo yung parang mukha silang tanga? Alam mo yung pinakabaka? Akala mo wala ng PhilHealth, akala mo hindi ka na matutulungan ng PhilHealth, pero meron pa pala. Kaya Odileno na yan, shoutout po. May 600 billion sila. So ano gagawin sa 600 billion na yan? Ipagde-decorate sa opisina nila? Kaya dapat ang ginagawa natin, we are calling on to PhilHealth to properly manage their funds, to be able to babaan ang mga contributions, which is may law na naipasa nito na 3.25% starting 2025, ibababa doon sa premiums na binabayad ng pangkaraniwang tao. Kasi uulitin ko, hindi naman ho ayun na program ang PhilHealth. Ito po ay isang insurance provider and the premier insurance provider of our country. Kaya ulit, nagsasabi, ma'am, hospital po ako, ito lang po yung kaltas. Yan yun. Kaya kailangan nilang gastusin. Okay? Yung 600 billion nila, di ba, dinimonize nyo din ulit ang pagbalik nila ng pera na hindi nila nagastos, di ba? Ibabalik dapat sa National Treasury, ginawa nyo rin ng issue. Siyempre, ibabalik talaga dapat yan sa National Treasury ang pondo na hindi mo ginagamit. Di ba galit na galit kayo sa corrupt? Tapos ngayon, ang pagbalik ngayon sa gobyerno, galit na galit pa rin kayo? Because struggle, B. Kaya ako, sa mga galit sa akin, sa mga nang-aaway, sa mga nagsasabi na kami na naman ang kumuha ng pondo, hindi ho. Hindi ho. Kasi wala naman mong transfer of funds. Wala naman pong kinuha dito at nilalagay dito. That is not true. Yan lang po ang gusto nilang sabihin para mag-fit ulit sa narrative nila. Tulad lang din yan sa paninira nila sa memorandum between Tingo, BBP, and PhilHealth. Kaya ang weird, no? Galit na galit kayo na kunwari, kinakawawa ang PhilHealth, pero paano na lang nga yung 600 billion? Uulit-ulitin ko talaga to at pag-uusapan ko talaga to at mahinahon talaga ako dahil ito naman yung totoo. Magalit kayo, mag-worry kayo kung totoo talagang tinanggalan at hindi na talaga magpa-function. Kaso, they are just being encouraged to fix their system. They are being investigated dahil despite how much they have, they still choose to charge premium. They are hoarding money. The government is losing money because of inflation dahil hindi nila ginagamit ang pondo nila. Kaya sana maliwanag ito because I am explaining it as slowly as possible and in Tagalog para mas marami ang mas makakaintindi. Kaya again, hindi kinakawawa ang PhilHealth. Hindi ito magsasara. Hindi rin totoo na tinanggalan ito ng buong-buo dahil binigyan pa rin sila ng pang-operational expenses nila. At ang pondo naman nila ay galing naman sa ating mga kontribusyon na hindi rin hihinto. Ang kailangan lamang dito ay ayusin ng PhilHealth ang kanilang sistema sa loob para mas maganda ang kanilang paninabisyo sa pangkaraniwang Pilipino. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Uminom ng tubig at makinig ulit sa video na ito. Rinse and repeat. Ingat! Mwah! Diba? Ay, Diyos ko. Mga parang hirap na hirap yung mga kababayan natin dyan sa issue ng PhilHealth na yun eh. No? Parang alam mo yung anong-ano sila, problemado sila sa patungkol sa sa PhilHealth. Eto, teka. Down. Bakit kaya mas pinili ng DBP at Ay, naku, ba't ba ganun kayo? Ba't ba ganyan kahina ang mga isip nyo, mga kokote nyo?
Kaya alam niyo, nagtaka ako eh. Sabi ko, teka mga senador, ano to, ang mga nagpo-post, nurse, doktor, alalang-alala sila na wala na yung PhilHealth daw. Sabi, wag muna kayo magkakasakit kasi sa 2025 wala na, hindi na magagamit ang mga PhilHealth nyo kasi wala nang budget. Tinanggalan ng budget ng Senado at ng Kongreso. Hindi naman ganoon eh. Diba? Kaya alam nyo, ito, ang pinupukusan ngayon ni Batong Iyakin. Ito ngayon ang ano Bakit niya. kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth